Hello. Musta. May adlaw ka na kung tanan, makaigsunan, makasampyak. Here we go again, buhay Amerika Duterte loyalist ng kaingot nga. Kung adunay nahidugmo kung sa ito magkakapoy kaluya, ang imong nga pulong may magadas kanya sa pagtindog. So mga kasampya, kung saan mo kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. At before anything else, as usual, at the same time, kayo'y mulit-muli kong inanyayaan na magsampyak man lang itong munti kong channel. And time check, it is now 8:40 in the morning, 1st of November, Friday 2024 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampyak, ano bang pwede natin pag-usapan? So alam naman natin yung mga kaganapan, mga nangyayari dyan sa Pilipinas na medyo sobrang mainit na, hindi kayo sobrang init na ng politics dyan sa Pilipinas kasi midterm election na 2025 next year, and then preparation for the 2028 presidential election. So itong mga kalaban ni Tatay Digong sa mga Duterte, medyo double time, triple time, quadruple time yung mga script nila kung paano nila pabagsakin ang mga Duterte. So alam naman natin na kahit pilit na nilang pabagsakin or pilit nilang kakasuhan, ipa-ICC nila si Tatay Digong, mas lalong sila yung mas nasisira instead of si Tatay Digong yung nasisira, kasi mas lalo nilang pinapainit itong mga tao. Kasi alam naman natin kung gaano natin kamahal si Tatay Digong, kasi ni minsan nagkakaroon tayo ng presidente na tapat o totoong naglingkod, di ba? At ngayon itong administrasyon ngayon nakulangan tayo, hindi lang nakulangan, medyo sobrang kulang talaga yung nila kasi nung kapanahon ni Tatay Digong nagkaroon tayo ng outstanding, sobrang more talaga achiever or talaga. At samantalang ngayon ang administrasyon ngayon walang ginagawa. At tingnan nyo lang yung mga nangyayari, mga flood control program nila sa mga nangyayari ngayon. Halos buong Pilipinas lugmok sa kahirapan, binabaha, wala silang ginagawa. Samantalang ang laki-laki ng pira or budget na nilulustahin nila dyan para sa flood control projects, pero wala tayong nakikita. So parang ghost project lang. At saka ang natutuwa lang ako kasi may nakikita ako si Colonel Espinido. Colonel na siya ngayon, di ba? Yung Senate, not Senate, itong Congress hearing dyan sa Crocodile Farm, dyan sa Crocodile family sa lower chamber. So ito dati bilib ako kay Espinido, pero ngayon nung una yung medyo akala ko babaliktad siya kasi di ba parang he blamed yung drug war, parang parang he blamed sa Bato de la Rosa about sa drug war, ganun. So sabi ko babaliktad niya yata to, pero anyway on point pa rin naman siya. So we will give him the benefit of the doubt na ano pa rin siya, ganun, kasi hindi naman niya tinira si Tatay Digong, ganun. So ang nakakatuwa lang noong mga nagkukot siya ng mga Bible verses na yung tinatamaan yung mga mga reptiles diyan sa lower chamber, kasi meron siya sinasabi na na dapat tayong mga yung mga katulad ng mga mga workers in the government na dapat lang contented, meron silang contentment yun sa sahod nila, hindi sila na kasi may Panginoon naman na nakatingin at yung ang Diyos nang bahala sa kanila, parang ganun ba. Tapos yung nakita ko yung mga Abante, sila mga Dan Fernandez, sila si Barbers, naka ganito lang nakayuko lang parang sasabihin nila, buisit kang Espinido, kami yata yung pinapatamaan mo Tapos at saka yung sinasabi niya na core values ng mga men in uniform, yung 4 na M. Para sa akin, hindi lang core values ng mga men in uniform, dapat talaga yan core values nating lahat, nating mga Pilipino, di ba? Ano ba yung 4 na M? Yung matandang, mayaman, madaling matsoge or matigok, mamatay, gano'n? Hindi yon. Or magnanakaw, mamatay tawa, hindi. Yung 4 na M na sinasabi na yung makatao, makadiyos, makabayan, nakalimutan ko yung isa. Yun yung magandang talaga na dapat tayo magkakaroon tayo ng ganun, di ba? Kasi alam naman natin tayong mga Pilipino, kahit ano pa man namang problema, kahit anong mga pagsubok sa atin sa buhay, alam kong karamihan sa atin meron tayo noon. Yung mga crocodiles lang
dyan sa Crocodile Farm, yung sa tingin ko wala dyan yung mga core values natin, yung 4 na M, lalo yan na yung makatao. Kasi yan yung ano sinabi ni Espinedo, halimbawa sa sa gobyerno, di ba, pag lalo na yung mga baguhan, pag bagong mga SPO o yan, yung mga bagong pasok sa uniform, mga police or sundalo, ganun, kahit na sa mga teachers, basta kahit sa gobyerno, di ba sila parang to tempt them na like loan sharks, ganun. Kasi di ba pag may trabaho ka na, may lalapit na sa iyo na ganun, uutang ka, ganun. Yan yung isa, parang corruption din yun kasi yung mga ahensya din yun na nagmamay-ari din doon, mga tao din nga nasa gobyerno. Halimbawa yung mga police, ganun, yung mga agency din na nagpapautang, mga generals, mga colonels, mga ganun din yun kung baga hindi din yun makatao, kasi loan sharks yun kaya nga sinasabi na loan shark kung kaya ito lang yung masasabi ko sa mga kapwa ako Pilipino, pag may sahod na kayo, dapat kunting lang, tiis, tipid-tipid lang, wag masyadong, kadalasan kasi pag magkano yung sahod mo, kahit tataas yung sahod mo, tataas din yung gagastusin mo kasi mag-level up din yung mga minimithi mo, ninanais mong bibilhin sa buhay. Dapat talaga lang, simple lang, ganun. Lalo na yung pagpapasok ka sa mga utang-utang, patay ka talaga dyan. Hindi ko talaga advisable yung mga utang-utang. Isa din yan, hindi makatao yung sinabi ni Espinedo. Totoo naman, ganun. Kasi doon papatayin mo na maliligo na ng utang. Kaya dyan na rin papasok yung corruptions. Pag wala nang mga tapos ang dami pa mga babae, ganun. Ano bang ikakabuhay nila? Lalo na pag magkakaanak na, ganun. Wala. Doon na nila kukunin, dyan na sila papasok sa corruptions, sa mga gamblings, ganun, nangungulikta sa drugs, ganun. Wala, papasok kaya dyan nagsisimula, ganun. At yung sinasabing maka-Diyos, kailangan natin yan. Kasi tayong mga tao, tayong mga Pilipino, hindi lang sa mga men in uniform, you cannot get there from here. Pag wala tayong reference point in life, para tayong barko na walang timon o walang bang tawag niyon, parang walang radar, hindi tayo makapunta sa paruroonan natin. So ang yung reference point natin sa buhay nating mga tao ay ang Panginoon. Ganun yan. Wala tayong, kasi yung inspirasyon natin, kumukuha tayo ng hugot, lakas ng loob, may encouragement diyan sa puong may kapal. Pangalawa, yung pamilya natin, mga anak, asawa natin, mga magulang natin. Yan. Lalong-lalo na nating mga OFWs, di ba? Ganun. Kung bakit tayo nag-abroad, nagtatrabaho para sa mga magulang natin, mga anak natin, mga minamahal natin sa buhay. Di ba? Yan yung totoo diyan. Kasi pag atin-atin lang, hindi na, ba't tayo magtatrabaho dito sa ibang bansa lang tayo magpakasarap buhay na lang tayo sa Pilipinas Kasi dito sa ibang bansa, halos 3 oras lang yung tulog, trabaho 16 hours, 12 hours, ganoon. Kasi maraming binabayaran Yung libre lang dito yung hangin na lang na inaano natin Lahat dito babayarin. So, makabayan. Yan, tama din yan, makabayan. Kasi yan talaga yung totoo, yung makabayan. Isa din yan, kahit ako mismo na experience ko, na nafe-feel ko. Kasi kahit malayo na ako dyan sa Pilipinas, yung mga nangyayari, mga kaganapan ng mga corruptions, ganun, yung mga nilulustay lang ng mga nasa gobyerno, lalo na yung mga nasa lower house, na mga flood control programs, mga pira ginagastos, mga ginagawa nila sa lower house, na yung budget nila walang resibo, lang, pirma-pirma lang sila, samantalang si Inday Sara ginigipit nila na 125 million lang, tapos 2022 pa yon. Ganun, okay lang sana kung kinukurap, pero hindi naman. Kung kahit ako mismo nafe-feel ko, kung kahit ako, sabi ko, hindi na ito pwede kaya dapat na tayo magsasalita tayo Kung kaya ako dati hindi naman ako nagba-vlog ng politics, kasi sabi ko dati ayaw ko yung politics. Katulad din ng tatay ko yung tatay ko naman ikwento ko. Yung tatay ko talaga, nag-idolize talaga yan Manny Pacquiao. Sa lahat ng pag talaga kami nag-uusap, ganun. Kinukutya na kami ng yung dalawang kapatid ko, kinukutya na kami.
si tatay ko at ako, kasi ako ayaw ko talagang ibuboto si Pacquiao. Tapos yung papa ko maka-Pacquiao talaga yun. Kaya meron kaming mga debate ba. So sabi ko hindi, si Pacquiao okay, nung una okay man ako kay Pacquiao, at saka marami din siyang natulungan. Pero when it comes to dyan sa Senate, mas marami pang mga tao na pwedeng, o karapat dapat na pwedeng natin dyan, ipasok natin dyan para mas makatulong. Kasi si Pacquiao hindi naman niya bubuksingin yung bansa, at saka magagamit lang siya ng mga ilan dyan na may mga pansariling interest, ganun. At saka marami pa dyang mga mas yung kinakailangan talaga, mga lawyers, ganun, katulad nila ni Rodante Marcolita, ganun, nila ni Bundok, sino yun, Jimmy Bundok, ganun, yun sila, si kalimutan ko na yung personal aid ni Marcos dati, kalimutan ko, kasi Attorney Rodriguez, ganun. Akala ko nga si Glenn Chong tatakbo pero hindi talaga. Pero may mga meron tayong gusto ko sana na both straight kasi hindi naman natin kailangan na talaga na lakat talaga matalino. Dapat din meron din na talaga maka Duterte talaga. Kasi alam naman natin yung mga nangyayari diyan na pilit talaga niya pabagsakin si Tatay Digong hindi din kailangan natin na matalino lang, pero pansariling interest lang. Pag manalo na iiwanan ni sa Tatay Digong yung laban natin para kay Tatay Digong dito So yan yung totoo diyan. Kaya yung tatay ko lagi sabi ko, si Pacquiao para okay man si Pacquiao, marami siyang tinutulungan, at saka diyan siya, legend siya, at saka nagbigay siya ng malaking karangalan sa ating bansa. Pero diyan sa politics, sisirain lang niya yung pangalan niya diyan lang siya, parang kakatawanan lang siya diyan kasi hindi niya alam lahat dapat gagawa sila ng batas ganun. Yun yung sabi ko Kaya sabi ni ng tatay ko, hindi na lang ako boboto. Sabi ko, mas mali yan. Pag hindi ka boboto, paano pag mananalo yung mga siraulo o yung mga korap? Dapat vote wisely. Yan yung tama dyan. So lang tayo mga kasambiak. Kasi ito, diba, ito yung maugong ngayon. Kaya pala yan si Trillanes na umaaligid-aligid dyan sa Kongreso na nahagip daw sa mga CCTV camera kasi siya yung nag-facilitate dyan sa mga kulang dyan sa Congress para ma-ICC si Tatay Digong. So kung baga yung mga script siguro nila ni Garma, baka siya yung nag-yan, facilitate niyan ganun. Tapos yung mga kulang siya na yung magdagdag, tapos isingit na yung ibang mga siya mismo, kasi galit na galit yan siya kay Tatay Digong kasi gusto niya makatandim dati si Tatay Digong sa 2016, gusto mag-vice presidente, may pagkahuntiberos, traitor, hindi na pagbigyan ni Tatay Digong. Ngayon gusto na niyang labanan si Tatay Digong. Same thing with huntiberos talaga, wala talaga mga traitor, mga ganyang tao hindi dapat yan paramihin At saka ngayon tingnan mo, dumarami na rin yung droga. Yung droga sa panahon ni Tatay Digong, may lugar kami doon sa Dumaguete na yung tinatawag na Luok bypass. Yan hindi makapasok yung mga pulis diyan dati pag hindi talaga maramihan kayo. Kasi pagpasok nyo lang, may CCTV camera pa diyan At saka puro yung kalakalan diyan, puro droga lang talaga. Panahon ni Tatay Digong, dinimolish yung buong diyan, buong lugar talaga. Malaki yan Diyan banda sa banda sa may ba tawag dyan, sa pier, ganun, sa may dagat. Ang laki ng lugar niyan, tinatawag na Luok. Diyan kalakalan talaga, drugs talaga. Diyan nagbibinta ganun. Dati nga may artista pa nga diyan na narinig namin if I'm not mistaken. Basta na siya na pumunta daw diyan Hindi ko lang babanggitin. Ito hindi na siyang artista ngayon, parang nasa Canada siya ngayon Hindi ko lang babanggitin kasi hindi naman siya government employee o ganun. Pero artista ito na nalulung sa drugs. Pero parang nagbago na pumunta dyan. So ito yung kaya sabi ko talaga sa panahon ni Tatay Digong, talaga, pasalamat talaga tayo. Ang daming mga nabago. Tulad na lang ng sinabi ko na lugar na Luok. Wala, hindi talaga makapasok yung mga pulis dyan. May CCTV camera. Tapos may mga baril pa sa loob, ganun.
Pero panahon ni Tatay Digong, demolish yung buong lugar eh. So, makikita niyo yan. Kahit may kaibigan din ako sa sa Lucena. Sabi niya, kasi kasamaan ko sa matanda na siya eh. Retired bank manager siya sa Pilipinas. Tapos nung dito sa New York, pumunta lang siya kasi yung mga anak niya, mga nurse. So para din, pinistisyonan sila, mayo citizen. Kasi ang maganda kasi dito yung healthcare system, kasi para pag nagkakasakit, at least mabalik-balik na lang ganun. So ngayon, sabi niya nung 2016, yung tinanong niya ako sabi niya, sino yung iboboto mo? Saka siya tinanong ko, sabi niya, lahat nasubukan ko na. Itisting ko yung mga taga Mindanao, yung nasa sa inyo. Sabi ko, Visayas ako, Mindanao, Bisaya yan, pero parehas lang nan sa amin, Bisaya. Si Tatay Digong yung sinabi niya. At yung nanalo si Tatay Digong, yung umuwi siya sa Pilipinas, na namangha siya sa lugar nila. Sabi niya, hindi po inakala na yung lugar namin na dati na pag pag gabi na matatakot kang lumabas, kasi dami ng mga siraulo, nagiinuman sa labas, tapos mayroon nang mag-tripping mga adik delikado lalo na pag babae. Panahon daw ni Tatay Digong nung siya na presidente, pag-uwi niya, wala nang hassle, wala. Tapos police visibility, tapos lalo na sa airport, dati daming litchi, ba tawag niyan, chichi sa sa airport. Pero nung panahon daw nung kay Tatay Digong, wala na, easy pasok, pasok labas sa airport, wala na. Hindi na yung wala na yung mga hulog bala, tanim bala wala na yung hindi ka matatakot talaga. So kung kaya hindi natin masisisi na ang mga Pilipino grabe yung pagmamahal kay Tatay Digong. Kung kaya yung natin, views natin, yung tingin natin in the nearby future, nakikita natin sa anak ni Tatay Digong, sa mga anak niya, lalo na si Inday Sara, kasi one step na lang siya closer magiging presidente at saka hasa na siya diyan, kasi vice presidente siya. Alam naman niya yung mga gagawin niya, tapos naging mayor din siya. So alam na niya yung problema ng community. Hindi katulad kay Risa Hontiveros na sabi ni Tatay Digong, hindi ka man lang nabigyan ng chance na magpatakbo or mag-solve ng problema ng community, tapos nagmamagaling-galingan diba? Sinabi pa niya si Tatay Digong na bastos at walang iya, parang ay di lumabas tuloy yung baho niya. Kasi sabi nga pag may bahay ka, yung bahay mo made in glass, huwag kang mambabato, kasi pag ikaw binato, wasak basag ka rin, di ba? Totoo naman. Kung baga manalamin ka muna, kasi tira ka ng tira sa iba, may truso pa lang naka dyan, balagbag sa mo But anyway mga kasampiak, ano bang pili pa natin pag-usapan? Parang yan lang yung nakikita ko basta yung natuwa ako sa sinabi ni Espinido, yung 4M's katao, makabayan, makadiyos. Kalimutan ko yung isa. Importante talaga yan sa buhay natin kasi lalo na tayo mga Pilipino nagpapasalamat nga ako nga kahit mahirap ako'y isang Pilipino kasi pag hindi siguro ako Pilipino katulad ng mga ibang lahi, makikita mo kung gaano sila ka tamad, walang pasensya, kahit sa trabaho, yung mga problema nila, pag may problema ka, leave your baggage at home, don't bring it at your work, at the job. Dito sa trabaho, pag may problema ng mga ibang lahi, dinadala nila sa trabaho, tapos wala, nakakasira yung minsan pag nasa trabaho ka, hindi yung trabaho yung magpapagbigat, yung co-workers mo doon sa trabaho laging puro reklamo, hindi pa nga nasubukan, hindi pa nga nag-start sa trabaho, puro na reklamo. Yan yung problema. Tapos give up, kunti lang problema. Tayo mga Pilipino, tawanan lang natin yung problema, di ba? May kanta diyan tawanan lang yung problema. Ganyan tayo one at a time lang, one day at a time. Kasi pag iisipin mo lahat ng problema, mabubuang ka talaga mamamatay ka sa stress. Kumbaga lang, easy lang, take one day at a time. Kasi ang Panginoon, hindi yan nagbibigay sa atin ng problema or sa buhay na hindi natin makaya. Kasi mahal tayo, kasi tatay natin yan parang magulang natin yan yan din yung dahilan, di ba, kung bakit siya pumunta dito sa lupa, naging bata, naging tumanda, at saka pinako sa krus, pinasan niya yung mga kasalanan natin at pinatawad tayo kasi mahal niya tayo. Matatakot tayo pag
lagi na lang po katuwaan, kasiyahan sa buhay, iba ka happy ending na eh. Puro ka lang saya, wala ka lang problema. Iba ka bukas, pagising mo or hindi ka na magising, happy ending na kasi ano, wala na. Pero pag bibigyan ka ng problema, ang ibig sabihin niyan kiniliti ka lang or ano lang yan eh. Sinasabi lang ng Panginoon, anak, nandito lang ako, huwag kang matatakot. Ganyan yan eh. Ano lang tayo, binigyan lang tayo ng kunting sa buhay. Na para sabihin, okay, anak, nandito lang ako, mahal ka, huwag kang mag-alala kasi kung may mga problema ka, ako ang bahala sa iyo. Ganun. Kaya ganyan yan eh. Pag may problema, ibig sabihin meron pang Panginoon sa ating buhay. Medyo tumigil yung tumigil na yung ulan eh. So anyway mga kasampiak, hanggang dito lang muna kasi wala akong medyo maisip yun lang yung ko eh, kasi kulang pa sa tulog eh. Maraming salamat po, God bless atin.